Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Goryo. Taong 1959, sa probinsya ng Aurora. Sa isang baryong pinalilibutan ng mga bundok sa gitnang bahagi ng Sierra Madre, ay may nakatirang isang kinakatakutang antingero. Itago na lamang natin siya sa pangalang Kagoryo. Ang lalaking ito ay 49 anyos noon. Namumuhay siya ng mag-isa sa isang kubo na gawa sa simpleng mga materyales. Kugo ng bubong at gawa naman sa kawayan ang dingding. Ang bahay niya ay matatagpuan sa dulong bahagi ng baryo kung saan nagtatapos ang kalsada at nagsisimula ang masukal na paanan ng kabundukan. Hindi siya mahilig makihalubilo sa tao. Madalas lang siyang nakikitang mag-isa at palaging nakatambay sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa kanyang bakuran habang humihit-hit ng isang malaking tabako o hindi naman kaya'y umiinom ng tuba. Maski batiin siya ng mga taong dumaraan, ay hindi ito namamansin at kung suswertihin pa, tatapunan pa sila nito ng isang masamang tingin. Isa siyang lalaki na parang laging galit sa mundo. Takot ang mga tao sa kanya dahil sa panglabas nitong anyo. Mahaba ang kanyang buhok na abot sa kanyang balikat at meron siyang makapal na balbas. Meron din itong suot na pantakip sa mata na parang sa ginagamit ng mga pirata. Gawa yon sa balat ng hayop. Naniniwala ang ilan na baka may depekto ang kanyang mga mata, kaya niya yon tinatakpan. Pero may nakapagsabi na hindi daw yun totoo. Nakita raw mismo ng kanyang dalawang mata na hindi naman bulag si Kagoryo. Baka may rason kung bakit ito nagsusuot ng ganon. Isa pang dahilan kung bakit siya kinakatakutan noon ay dahil kumalat sa buong baryo ang isang kakaibang ginawa niya. Ito ay ang pagpunta niya sa kagubatan ng 10 oras ng gabi tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan. Sabi nila sa mga pagkakataong yon, nagsusuot ito ng itim na balabal. Sinundan umano siya ng isang tao doon at pinanood ang kanyang ginagawa. Mula sa liwanag ng buwan ay may naiiwang nakakatakot na refleksyon sa lupa ang kanyang kaanyuan. Yung lupa kasi may konting basa ng tubig, kaya may refleksyon. Habang sila'y nasa gubat, napansin ng lalaki na nakakabingi ang katahimikan ng gabi. Wala umanong kahit na anong kaluskos na maririnig. Maski ang tunog ng kulisap at mga panggabing hayop ay tila nagtatampo. Habang nakakubli siya sa isang malaking puno, ay nakita niya umano ang antingero na nagpatira pa sa lupa habang umuusal ng di maunawaang dasal. Pagkatapos ay lumuhod ito bago tinanggal ang piring na nakalagay sa isang mata. Nakita niyang nagliliwanag ang mata nito. Sa pagkakataong yon ay may napansin rin siyang kakaibang usok sa paligid ng lalaki. Naihuhulma itong kawangis ng isang tao. Hindi na nakatiis ang lalaki. Hindi na nito tinapos ang kanyang panonood dahil nilukob na siya ng kakaibang takot. Agad itong tumakbo ng mabilis. Hindi niya alintana ang mga tinik at sangang matutulis na sumusugat sa kanyang paa. Isa lang ang gusto niya, ang makatakas at makauwi sa kanilang tahanan. Magmula noon, pinaniniwalaan na ng mga tao na ang galing ng antingero ay mula sa itim na kapangyarihan. Sa kabilang banda, maski kumalat ang ganoong kwento o tsismis sa baryo, ay nanatili yung tahimik at payapa. Namumuhay ang mga tao ng malaya
At isa yun sa ipinagtataka ng ilan, lalo na ang mga katandaan. Noon kasing mga panahong yon, ay laging naririnig nila sa balita ang tungkol sa pagkubkob ng mga rebelde sa mga kalapit na barangay sa kanilang probinsya. Tanging ang baryong yon ang hindi nila napapasok. Walang maisip na dahilan ng mga tao kung bakit tila may kung anong proteksyon ang lugar na yon at di pinapasok ng mga masasamang tao. Ngunit dumating ang araw kung kailan naging kampante na ang lahat, ay tsaka naman naganap ang isang pangyayari sa labas na kinakatakutan ng lahat. Naghahapunan noon ang isang mag-anak nang marinig sa radyo na may mga gumagalang bandido na namumugot ng ulo. Nagmamay-ari umano ang mga ito ng mga matatalas na bolo. Kumakatok sa mga bahay. Kapag sila'y napagbuksan, pinapatay nila ang mga tao sa bahay na yon at kanilang pinagnanakawan. Natigilan sa pagsubo ng pagkain si Inong nang marinig ang balita. Mas lalo itong napanganga ng sinabing 5 tao ang natagpo ang bangkay doon lang sa kasunod na barangay. Nilukob ng kaba at takot ang kanyang dibdib. Tiningnan niya isa-isa ang mga kasama niyang kumakain. Wala siyang makitang ekspresyon sa mga ito. Wala silang pakialam. Mga maling balita lang daw yon at mula lamang sa mga haka-haka at panakot ng mga taong walang magawa sa buhay. Kasama niya sa bahay ang kanyang ama, ina at nakababatang kapatid na babae na noon ay 10 taong gulang pa lamang. Samantalang siya ay nasa edad 15. Napaisip siya kung ano ang mangyayari sa kanila kung sakaling sumalakay nga ang mga bandido na yon. Lumpo ang kanyang ama at alam niya na hindi pa niya sila kayang ipagtanggol. Nang matapos ang hapunan, ay siya na ang nagboluntaryong maghugas ng pinggan dahil alam niya na pagod na rin ang ina niya sa pag-aasikaso sa kanila sa buong maghapon. Nang matapos niya ang trabaho, ay tinungo niya ang silid ng nakababatang kapatid at sinilip kung ano ang ginagawa nito. Abala ito sa pagbabasa ng kanyang mga libro. "Leonora, matulog ka na pagkatapos mo dyan, ha?" Bilin nito sa kapatid bago isara ang kurtinang tumatabing sa pinto ng silid na yon. Kumilos siya para iwan ito. Balak niyang maligo bago matulog. Pumasok siya sa kanyang sariling silid at kumuha ng damit at tuwalya. Bitbit ang gasera ay tinungo niya ang banyo na nasa labas ng kanilang bahay. Naroon na sa loob ang inigib niyang tubig bago magdapit hapon. Sadya talaga siyang nag-iipon bago dumilim dahil sanay na siya sa ganoong rutina. Hinubad niya ang kanyang kasuotan at habang binabasa ang katawan sa malamig na tubig gamit ang tabo, ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan ang narinig niyang balita. Lubos siyang nababahala. Tahimik ang gabing yan, ngunit bigla yung ginambala ng kakaibang mga alulong ng aso sa paligid. Bigla siyang natigilan. Pinikit niya ang kanyang mga mata at bigla siyang napausal ng dasal dahil sa nerbiyos. Nakiramdam siya sa paligid. Nang wala namang mapansing kakaiba, ay muli niyang binasa ang kanyang muka. Ngunit sa pagdilat ng kanyang mga mata, pawang kadiliman ang lumantad sa kanya. Ang gasera na nagsisilbi niyang ilaw ay namatay. Kasabay nito ay ang pagpaparamdam sa kanya ng hangin na may kakaibang lamig. Tumindig ang kanyang balahibo. Kahit saan siya tumingin ay wala siyang makita. Kahit konting liwanag ay wala siyang maapuhap.
Biglang nakarinig siya ng mga sigawan. Nang masanay ang mata sa dilim, ay sinubukan niyang sumilip sa labas para alamin kung saan ang gagaling ang kaguluhang yon. Nakarinig siya ng malalakas na katok. At pagkaraan ng ilang sandali, ay malakas na kalabog. May 5 kalalakihan ang nasa harap ng kanilang tahanan. Nakasuot yon ng mga bandana sa ulo. Hubad ang kanilang pang-itaas na katawan na nangingintab sa itim na langis. May mga tangan din itong mahaba at matatalim na sandata. Biglang pumasok sa isip niya ang tungkol sa mga bandido na ibinabalita sa radyo. Diyos ko, sinasabi ko na nga ba? Masama ang kutob ko sa gabing to. Paano na? Anong gagawin ko? Litong-lito ang binatilyo. Mas lalong nanlaki ang mata niya nang maisip na hindi nakasarado ang pinto ng kanilang bahay dahil sa kanyang paglabas. Nakita niyang pinihit ng isang lalaki ang kanilang pinto. Bumukas yun. Mabilis niyang kinapa ang kinaroroonan ng kanyang bihisan at walang pag-aatubiling isinuot yon kahit basang-basa pa ang kanyang katawan. Padapa siyang lumabas at dahan-dahan. Ingat na ingat siyang makagawa ng ingay. Hindi na niya inisip na pumasok sa kanilang bahay dahil alam niya na merong puwersa ang mga taong yon na hindi niya kayang tapatan. Narinig niya ang namuong tensyon sa loob ng kabahayan. Narinig niya ang iyak ng kanyang ina at nakababatang kapatid. Ngunit pinatibay niya ang loob at nag-isip siya ng maaari niyang gawin. Alam niyang wala siyang kakayahan na kaharapin ng mga kalaban, lalo pat meron silang mga tangang sandatang nakamamatay. Bigla siyang may naalala. Ito lang ang alam niyang makakatulong sa kanila. Agad siyang tumakbo patungo sa dulong bahagi ng baryo. Tatawagin niya at hihingi siya ng tulong sa tiyuhin niyang antingero na si Kagoryo. Tiyo! Pakibuksan naman yung pinto! Pakiusap! Malakas at naging mabilis ang pagkatok niya. Umalingaw-ngaw ang lakas ng kanyang boses. Pinagbuksan siya ni Kagoryo. Nakakunot ang noo nito habang siya ay kinikilala. Ako ho ito, si Inong, anak ni Amado. Pagpapakilala niya. At anong masamang hangin naman ang nagdala sa iyo rito? Pasik nitong tugon sa pamangkin. Hindi inaasahan ng lalaki na sa ganoong pagkakataon ay muling lalapit sa kanya ang isa sa mga kapamilya ng kanyang nag-iisang kapatid na si Amado. Meron kasing malaking di pagkakaunawaan ng dalawa. Ayon sa kwento, ang magkapatid na ito ay sobrang malapit sa isa't isa noong kabataan nila. Pareho silang lumaki sa kanilang lolo na isang tanyag na antingero at albularyo. Maaga kasi silang naulila sa magulang. Hindi na rin sinabi kung ano naging tunay na dahilan. Mas naging paborito ng kanilang lolo ang apo nitong si Goryo na siyang mas nakababata sa dalawa. Nakitaan kasi ito ng matanda ng labis na interes sa kanyang uri ng hanap buhay at maging sa pagiging antingero niya. Doon nagsimula ang pagselos at naipon ang pagtatampo ng panganay. Kabaliktaran ito ni Goryo. Madalas nitong pinipilosopo ang pagiging albularyo ng kanyang lolo. Kaya madalas siyang kagalitan ng matanda. Masyado rin itong bulakbol at mahilig sa pakikipagbarkada. Hanggang sa nalulong ito sa bisyo ng sugal at alak. Namatay ang matanda na may sama ng loob sa panganay na apo. Nagkaroon ng kasintahan si Goryo noon. Isang babaeng kay tagal niyang niligawan at inalayan ng totoong pagmamahal.
Ngunit biglang umeksena si Amado. Niligawan din niya ang babae. Ginawa niya yon dahil gusto lamang niyang inisi ng kanyang kapatid. Lahat ng meron si Goryo ay gusto niyang maangkin. Masama kasi ang loob nito dahil mas malaki ang ipinamanang lupa sa kapatid. Tapos lahat ng anting-anting nito, maski ang mga kwintas na may mamahaling bato, ay tanging kay Kagoryo lamang napunta. Nagtagumpay ito sa ginawang pangaagaw. Ngunit nang maagaw niya ito at nasira na ang dalawa, ay tsaka naman niya ipinamuka sa babae ang katotohanan. Iniwan niya itong parang basahan. Hanggang sa isang araw, nabalitaan na lamang sa baryo ang pagpapatiwakal ng babae. Parang baliwala lang yun kay Amado. Ilang buwan lang ay napangasawa nito si Lita. Nakabuo siya ng isang masayang pamilya. Ngunit ang karma ay dumarating sa hindi talaga inaasahang pagkakataon. Ilang taon nang lumipas ay aksidenteng nabagsakan ng malaking sanga ng kahoy ang kanyang mga paa. Trabaho kasi niya ng panahong yon ang pumutol ng kahoy sa bundok para ulingin. Dinala siya noon kay Goryo, ngunit sinabi nito na hindi niya ito kayang gamutin. Inisip ni Amado na pinagdadamutan at tinitiis lamang siya ng kapatid. At doon mas lalong lumalim ang alitan nilang dalawa. Dumating sa punto na maski ang mga anak nito ay pinagbawalan niyang makipaglapit sa kanilang tiyo. Tinatanong kita, anong ginagawa mo rito? Muling tanong ng antingero sa kanyang pamangkin. Tulungan niyo ho kami. Nasa panganib sila, tatay. May mga nakakatakot na lalaki na pumasok sa bahay. Sa palagay ko po, sila yung mga nababalitang namumugot ng ulo at mga nagnanakaw sa mga kabahayan. Sandaling nag-isip si Kagoryo. Wala na ho tayong oras para magtagal pa rito. Baka patayin nila ang buong pamilya ko. Paano si Leonora? Takot na po yun ngayon. Nakikiusap po ako. Tara na, tiyo. Kumilos si Kagoryo. Muli siyang pumasok sa bahay para kunin ang espesyal niyang agimat. Isinuot niya ito sa kanyang leeg at pagkatapos ay kinuha nito ang sagradong punyal. Tinatawag itong sagrado dahil may basbas ito mula sa orasyon ng isang mahusay na albularyo na walang iba kundi ang kanyang lolo. May isinuot din siyang isang agimat sa kanyang pamangkin na kung tawagin ay trabungko ng ahas. Naging mabilis ang kanilang pagtakbo. Agad ay narating nila ang bahay ni na Amado. Naabutan nilang nakahilera sa labas ng kanilang bahay ang tatlo na nakalagay ang mga kamay nila sa ibabaw ng kanilang ulo. Nasa tabi nila, nakabantay ang iilan sa mga masasamang tao, samantalang ang iba ay kasalukuyang naghahalughog sa loob ng bahay. Agad hinamon ni Kagoryo ang mga ito at sinabing pakawala ng mga bihag at lisanin na ang baryo. Ngunit imbis na pakinggan, tinawanan lamang siya ng mga ito. Isang sakrastikong titig ang isinole ng lider nila. Maya-maya ay sumenyas ito na kitilina ang buhay ng mga bihag. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Kagoryo. Natigilan ng mga ito sa dapat ay gagawin. Napako ang tingin nila sa antingero. Nakita nila itong itinaas ang kamay na may hawak na agimat. Umuusal ito ng orasyon. Ilang sandali ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Subalit nakakamanghang hindi nababasa ng ulan si Kagoryo. Parang may suot itong hindi nakikitang kalasag. Nakatitig lang si Inong sa kanyang tiyo. Namangha siya sa ipinapakita nitong kakaibang galing.
Pero hindi natapos doon ang pagpapakitang gilas ng kinakatakutang antingero ng barangay na yon. Siya ang unang sinugod ng mga taong yon. Iwinasiwas nila ang mga hawak nilang sandata sa katawan nito. Napasigaw ng malakas si Inong. Agad siyang napansin ng isa sa mga yon at siya naman ang hinarap. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay mabilis na nakaiwas si Inong sa pag-atake sa kanya. Nagtataka siya sa taglay niyang liksi at madali nitong nababasa ang kilos ng kalaban. Samantalang si Kagoryo naman ay hindi tinatabla ng sandata. Dahil ang dala niyang agimat ay ang kwintas na may mutya ng kabal. Yon ang dahilan kung bakit di siya tinatabla ng anumang klase ng sandatang may talim. Tumatalbog-talbog lamang yon sa kanyang katawan. Sa inis ng kanilang pinuno ay mabilis itong nagbago ng anyo. Tila namalikmata naman si Inong nang makita niyang tila mas lalong nangitim ang anyo ng lalaki. Tinubuan ito ng balahibo sa katawan. Agad itong nagwala at sinugod si Kagoryo. Sinalubong ito kaagad ng saksak galing sa hawak nitong sagradong punyal. Dumanak ang dugo mula sa nasugatang dibdib ng nilalang na yon. Agad umatras ang mga kasama nito nang makitang napatay ni Kagoryo ang kanilang lider. Nagmistulan silang mga asong nabahag ang buntot dahil sa takot. Sinigawa ni Kagoryo ang mga lalaking yon na lumisan at wag nang bumalik. Dahil hanggat nabubuhay siya, ay hindi niya hahayaang may mapahamak sa kanyang mga kababaryo. Tumila ang malakas na ulan. Tila ang panahon ay nakikisali sa pagdiriwang ng kanilang tagumpay sa laban. Doon nagsimulang magsilabasan ang kanilang mga kapitbahay. Silang sa simula pa lang ay batid na ang nangyayaring kasamaan sa bahay nila Amado. Ngunit maski batid nila yon ay walang nangahas makiisa sa kanila na tulungan ang nangangailangan nilang kapitbahay. Nahihiyaman sa kanilang mga sarili ay lumabas pa rin sila para tingnan ang kalagayan ng mga taong nasangkot sa kaguluhang yon. Nakita nila na may sugat sina Amado. May ilan na lumapit sa antingero at nagpasalamat dahil sa narinig nilang huling sinabi nito. Pumasok sa kanilang isipan na hindi naman pala totoong masama ang taong matagal na nilang kinakatakutan. Ipinasok nila sa loob ang mag-anak. Dahil sa mga sugat ng mga ulo nito, lalo na si Amado, ay hindi nakaalis kagad ang antingero. Nakiusap kasing muli ang pamangkin na gamutin sa abot ng kanyang makakaya ang kanyang mga kapamilya. Hindi ako ang gagawa nun, kundi ikaw, Inong. Sabi nito, na labis ikinagulat ng binatilyo. Alam niyang may tangan siyang agimat nung mga oras na yon. Subalit wala siyang alam kung paano gamitin yon para makapanggamot. Madali lang naman ang gagawin mo. Kumuha ka lamang ng sapat na tubig para sa kanila at ibabad mo ang agimat mula sa mutya ng ahas na tangan mo. Tsaka mo ito ipainom sa kanila. Alis na ako. Hindi ako maaaring magtagal dito. Tatalikod na sana si Kagoryo nang bigla siyang tawagin ni Amado. Sandali, Goryo. Nakatalikod na noon ang kapatid. Hindi nito nilingon ang tumawag sa kanya. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Sa ibang araw, maaari ba tayong mag-usap? Nais ko nang humingi ng tawad at makipag-ayos sa iyo kung mamarapatin mo. Hindi siya sinagot ni Goryo. Naglakad na ito palabas ng bahay na yon. Ngunit bago siya umalis,
ay nag-iwan siya ng isang matamis na ngiti. Isang kapitbahay nila ang nakakita nun. Sinabi nito kay Amado ang nakita niya, kaya nabuhayan ito ng loob at nagkaroon ng pag-asa na muli silang magkakasundo. Ginawa nga ni Inong ang ibinilin sa kanya. Agad niya silang pinainom ng tubig na pinagbabara ng mutya. Ang mga sugat nila ay unti-unting natuyo. Bagamat hindi gumaling ng lubusan, ay naampat naman ito ang pagdurugo ng mga sugat. Kinabukasan ay pumunta sa bahay ng antingero si Inong. Naabutan niya ito sa labas habang naninigarilyo. Agad din siyang nagmano. Sinabi nito agad ang kanyang sadya. Noong una ay hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa tiyo ang nagawa nitong kasalanan. Nauutal pa ito habang sinasabi na nawala niya ang ibinigay nitong agimat. Tahimik lang ang lalaki habang nakikinig. Agad tumulo ang luha ni Inong at siya'y napahagulgol. Naisip niya kasi na baka magalit na naman ito sa kanila. Huwag mong iyakan ng mga bagay na pwede mo namang palitan. Biglang payo sa kanya ni Kagoryo at tumigil siya sa pag-iyak. Agad nitong tinawag ang pamangkin papasok sa kanyang maliit na kubo. Napansin agad ng binatilyo na ang loob nito ay magulo at maraming kalat. Nagkalat ang ilang mga kagamitan tulad ng mga panali, metal, kandila, langis, at iba pa. Nabaling ang paningin ni Inong sa mga nakasabit sa dingding. Gawa ng mga ulo yon ng iba't ibang mababangis na hayop. Isang baboy ramo, ligaw na pusa, at usa na may pulang-pulang mata. Uli ko ang mga yan sa pangangaso ko sa gubat. Ginawa kong koleksyon. Sabi ni Kagoryo nang makitang nakamata doon si Inong. Nagbigay ng kilabot ang tanawing yon sa binatilyo. Pero biglang nalipat ang atensyon nito nang may nakitang hawak na maliit na baul ang antingero. Nang buksan niya yon ay tumambad sa kanyang paningin ang iba't ibang uri ng mga bato. Iba't iba ng hugis, kulay at anyo. Ito ang mga anting-anting na ipinamana sa akin ng iyong lolo sa tuhod. Ang dami po ah. Nakakamangha. Sagot ni Inong. Sinundan niya ito ng pahayag na interesado siyang matuto at maging katulad ng lalaki. Dahil sa sinabi niyang yon, ay namangha si Goryo. Parang nakita nito ang sarili niya sa kanyang pamangkin. Alam ba ito ng iyong ama? Oho, nagpaalam ako sa kanila at pumayag sila na maging estudyante mo ko. Mabilis ang sagot ng binatilyo. Hindi basta-basta ang maging katulad ko. At handa naman po akong matuto. Madali ngang natuto si Inong dahil napakahusay ng kanyang guro. Tinuruan siya nito kung papaano ang tamang pagsasaayos ng mga agimat. Ginagawa daw yung kwintas dahil yon ang pinakamadaling paraan para mas madaling dalhin ito ng mga katulad nilang antingero. Maiiwasan na rin na agad itong mawala at maalis sa kanilang katawan habang nakikipaglaban. Tinuruan din siya nito ng iba't ibang orasyon at kung paano magpadalisay at magpalakas ng mga ito. Minsan siya nitong isinama sa gubat. Ang nakita noon ng lalaking tiga-baryo ay panahon kung kailan isinasagawa ng antingero ang pagpapalakas sa kanyang mga anting-anting. Dahil ang basbas umano ng kalikasan at ang sinag ng buwan ay mabisang kombinasyon para mas lalong maging epektibo ang kapangyarihan ng mga ito. Ang mga itim na usok ay mula sa iba't ibang klase ng elemental na nilalang
na nagbabantay at nagbibigay ng proteksyon habang nagsasagawa ng ritual ang antingero. Dahil ang bawat isang agimat ay pinaniniwala ang may gabay ng isang elemental. At doon nga nakita ni Inong ang tunay na anyo ng mga ito. Dahil kasabay ng pagtuturo sa kanya ni Kagoryo, ay binuksan din ito ang kanyang ikatlong mata. Nagkaroon siya ng kakayahan na makita ang mga di nakikita ng normal na paningin. Sa paglipas ng mga araw at buwan, ay mas lalong naging mahusay at malalim na si Inong sa mga gawain ng kanyang tiyo. Katukatulong na rin siya nito sa panggagamot. Ang dating kinakatakutan ay minamahal na magmula noon. Dumarami na ang nakatuklas sa magaling na albularyo. Nakilala na rin siya maging sa mga karatig na baryo at lalawigan. Hanggang isang araw, ay may dinala sa kanila na isang babae na pinaniniwala ang nayanggaw. Nakita kasi ang senyales na siya ay nahawa dahil sa labis nitong pagkatakam sa sariwang karne. Ang pangalan ng babae ay Barbara. Isang ritual ang sinimula ni Kagoryo. Nilagyan niya ng abo ang palibot ng inuupuan nito. Gawa yun mula sa sinunog na palaspas na nabasbasa ng simbahan sa araw ng pagsisimula ng mahal na araw. Hindi na nakakakilala ang babae at masyado na itong naging agresibo. Itinali ang dalawang kamay nito para hindi makapanakit. Panay ang mura nito nang makita si Kagoryo. Agad siyang nagsindi ng posporo at itinapon ito sa loob ng bilog na abo. Nang tuluyang malanghap nito ang amoy ng pulbura, ay doon yun nagsimulang maglaway ng kulay itim na likido. Agad nagsagawa ng santigwar ang antingero. At sa pamamagitan nito, nakita niya ang dahilan ng paghihirap ng dalaga. Isang maitim na nilalang ang palaging nakabantay at nakasilip sa kanya. Isa yung lalaki na sa palagay niya ay may malaking pagtingin sa dalaga. Hinahawaan nito ang babae sa pamamagitan ng pagpapakain nito ng mga pagkaing kanyang nilawayan. Nagsisisigaw ang babae. Ang boses nito ay lumaki ng lumaki na animoy galing sa ilalim ng hukay. Sinasabi nitong wag na siyang pakialaman sa kanyang ginagawa dahil ang babae ay kanyang pagmamay-ari at walang sino man ang makapaghihiwalay sa kanila. Kamatayan ang sumpa ng nilalang na yon. Sinabi nito na kung hindi mapapasa kanya ang minamahal na babae, ay papatayin na lamang niya ito upang hindi na mapakinabangan ng iba. Pagkarinig sa sinabing yon ng sumanib sa babae, ay agad na umusal ng mabilis na orasyon si Kagoryo. Tsaka ito umihip ng hangin sa kanyang daliri, sabay inaktong hiniwa nito ang leeg ng babae. Bigla itong nawala ng malay. Ngunit hindi nagtagal, ay nagising din ito na parang litong-lito. Agad nitong tinanong kung nasaan siya. Agad niyang hinanap ang kanyang ina. Iyak ng iyak ang ginang nang makitang magaling na ang anak. Sinabi nito sa kanila na wala na silang dapat ipag-alala dahil ang aswang na gumagambala sa kanilang anak ay kanya nang napaslang. At doon mas lalong sumikat ang pangalan ni Kagoryo. Inong, kailangan na kitang ihanda upang maging kapalit ko. Isang araw ay nabanggit ito ng lalaki habang sila ay gumagawa ng mga kwintas para sa mga agimat. Nako tiyo, marami pa akong kakaining bigas bago ko tuluyang maging kasing galing ninyo. Hinawakan nito ang balikat ng binatilyo at bahagya itong tinapik. Hindi kasi natin masasabi ang buhay.
Baka mamaya o bukas mamatay na ako. Mainam nang may ibang aasahan ng ating mga kabaryo. Nagulat si Inong sa sinabi niyang yon. Ano ba yan? Para naman kayo ng mamaalam. Matagal pa tayo magiging magkasama, tiyo. Dahil ikaw ang pinakamaangas na albularyong kilala ko. Isang masaganang hapunan ang pinagsaluhan nilang dalawa pagkatapos. Habang binabagtas ni Inong ang daan pauwi sa kanilang bahay, ay hindi niya inaasahan na doon susubukan siya ng pagkakataon. May nararamdaman siyang kakaiba habang naglalakad. Pakiramdam niya ay merong nakamasid. Naging alerto siya dahil may kutob siyang merong hindi magandang mangyayari. Parang may panganib na nag-aabang. Nag-aalala siya dahil hindi pa siya masyadong kampante sa kanyang sarili. Bigla siyang napatingin sa itaas nang may marinig na pumapagaspas na pakpak. Nakita niyang dumapo sa isang puno ng sampalok ang isang kakaibang ibon. Maliit lamang yon kumpara sa isang karaniwang uwak. Madumi ang anyo nito, parang itim o abo ang kulay ng balahibo. Nakaharap ito sa kanya. Humuni ito ng napakalakas at walang tigil. Binulyawan niya ang ibon subalit mas lalo nitong nilakasan ang ginagawang ingay. Pinagmasdan niya ito at habang tinititigan ay napansin niyang bulag ang isa nitong paningin. Dahil sa kakaibang gawin ng ibong yon, ay ipinasya ng binatilyo na ituloy na ang kanyang paglalakad pauwi. Sa isip niya baka naligaw lamang yon mula sa gubat. Ngunit ang hindi inaasahan ni Inong ay ang pagsunod sa kanya nito hanggang sa makarating sa bahay nila. Wala pa ring tigil ang paghuni nito. Habang lumalalim ang gabi ay tila palaki ng palaki ang tunog na yon na nakapagbibigay kilabot sa bawat taong nakakarinig. Magdamag siyang hindi nakatulog. Madaling araw na nang umalis ang naturang ibon. Doon lamang niya naipikit ang kanyang mga mata. Ngunit bigla rin siyang nagising dahil sa malakas na palahaw ng iyak ng mga kasama niya sa bahay. Mas naging malakas ang pagtangis ng ina niya. Nagmamadali siyang lumabas ng silid at tinungo ang kwartong pinanggagalingan ng ingay. Doon niya naabutan na pilit ginigising ng kanyang ina ang asawa nito. Anak, ang tatay mo, wala na siya. Pagkasabi nito ng kanyang ina, ay biglang napahagulgol si Inong. Hindi na kayang lapitan ng kanyang ama na wala ng buhay. Biglang tila naramdaman niya ang panghihina ng kanyang tuhod at pananakit ng kanyang dibdib. Minamahal niya ng lubos ito at di niya kayang tanggapin ang nangyayari. Mabilis niyang tinungo ang kubo ng kanyang tiyo Goryo. Nang makita niyang bukas ang pinto ng bahay nito, ay wala na siyang paalam na pumasok. Naabutan niyang nagsasagawa ulit ng ritual ang kanyang tiyo. Nasa harap yon ng isang animoy altar kung saan nakasabit ang ilang piraso ng agimat at isang santo. Nakita niya rin sa tabi nito ang inilalagay nitong piring sa mata. Tiyo, wala na ho ang tatay. Hindi niya na nakontrol ang sarili, nagambalain ito sa kanyang ginagawa. Agad niyong napalingon sa kanya. Nakita ni Inong ang mga matang ikinubli ng kanyang tiyo. Hindi totoo ang pinakalat ng tao noon na normal ang mga mata nito. Bulag talaga ang isa niyang mata. Agad nitong dinampot ang pantakip na gawa sa balat ng hayop. Tinakpan niya ito agad-agad. Tinanong niya kung ano ang nangyari.
at isinalaysay naman yon ni Inong. Wala na tayong magagawa. Kapag oras mo na, oras mo na. Malamig na tugon sa kanya ng kanyang tiyo. Nagmamakaawa si Inong na kung maaari ay tingnan niya ito at baka sakaling maghimala pa at mabuhay nito si Amado. Pero sinabi ng antingero na wala na siyang kakayahan para muling buhayin ang mga bangkay. Nanlumo sa narinig ang binatilyo. Laglag ang balikat nito pabalik ng kanilang tahanan. Samantala habang tinatanaw ni Kagoryo ang kanyang pamangkin na naglalakad pa uwi, ay hinayaan na niya ang sarili na ilabas ang kanina niya pang pinipigilang emosyon. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Napahikbi pa siya habang sinasabi ang lahat ng kanyang mga pagsisisi at panghihinayang sa naging kapalaran nilang magkapatid. Patay na ito at wala na silang pagkakataon para muling magkabati at maibalik sa dati ang kanilang relasyon. Ipinangako niya sa sarili na bibigyan niya ng leksyon ang may kagagawa noon sa kanyang kuya. Ibinurol si Amado ng halos 5 araw, ngunit anino ni Kagoryo ay hindi nakita maski isang beses. Hindi man lang nito nagawang silipin ang kapatid maski sa araw mismo ng libing. Nabalitaan ni Inong na umalis daw ito sa kanyang bahay ilang araw na ang nakaraan. Walang makapagsabi kung saan ito nagtungo. Nagpatuloy ang buhay ni Inong kasama ang kanyang ina at kapatid. Naging malungkot at tahimik ang atmosfera ng kanilang kapaligiran. Malayong malayo sa dating masigla nilang pamilya. Ilang araw pa ang nagdaan pagkatapos ng pagkamatay ni Amado, ay nasundan agad ito ng kamatayan ng isa nilang kabaryo. Ayon sa mga nakasaksi, ay merong ibong humuhuni ng gabing yon. Hanggang sa napagtanto nila na kaparehas ang naging kamatayan nito kay Amado. Naging palaisipan tuloy sa kanilang baryo ang pagkakaroon ng hindi maipaliwanag na pagkamatay ng 2 taong ito. Kasabay pa ng pagkawala ni Goryo, ay nagsimula ang tila epidemya na sunod-sunod na kamatayan ng iba pa nilang kalugar. Lingid sa kaalaman ng mga tao, ang antingero ay umalis para hanapin ang totoong may sala sa nangyari sa kanyang kuya. Nais niyang bigyan ito ng hustisya. Inakyat nito ang isang bahagi ng bundok ng Sierra Madre kung saan siya gustong dalhin ng mga gabay ng kanyang mga agimat. Binubulong ng mga ito kung saan niya matatagpuan ang may gawa ng kaguluhang yon. Ilang gabi na rin kasi siyang hindi pinapatulog ng masamang mga panaginip na merong masayang handaang nagaganap. Alam niya ang ibig sabihin noon, kamatayan sa realidad. At sa kanyang paggising, may narinig siyang kakaibang mga tunog mula sa itaas ng kabundukan. Ang pagkakamali lang niya ay hindi niya pinakinggan ang kanyang hinala na merong masamang mangyayari. Nakatuon kasi ang atensyon niya kay Inong at sa pagtuturo nito sa kanya ng lahat ng kanyang kaalaman. Dali-dali niyang pinasok ang magubat na kabundukang yon at ginalugad ang kadagawan nito. Una niyang tiningnan at pinag-aralan ay ang bawat sulok. May nakita siyang isang maliit na kubol. Kahit medyo malayo pa ang distansya niya rito, ay naaamoy na niya ang masangsang at malansang amoy. Alam niyang aswang ang naglalagi sa kubol na yon. Dahan-dahan siyang lumapit para sumilip. Wala siyang nakikitang tao doon. Pero may mga nakita siya na listahan ng mga pangalan na nakasulat sa isang papel. Kilala niya ang unang taong nakalista roon.
walang iba kundi si Amado. Nakalista rin ang pangalan ng buong pamilya nito, kasama na si Inong. Naintindihan agad ni Goryo ang ibig sabihin nun. Planado ang ginagawa nitong pagpatay. Nakita rin niya doon ang 3 piraso ng matatalim na tabak. Nagkubli siya sa isang mataas at malapad na puno. Nag-usal kagad siya ng isang orasyon nang may marinig siyang paparating. Nang tumambad sa kanyang paningin ng mga ito, nakita niya ang 3 katao. Nagtatawanan ang mga yon na akala mo'y wala ng bukas. Pinagkukwentuhan nila ang mga ginawa nilang pagsalakay sa baryo. Pinagtatawanan nila at tinutuya ang pangalan ni Kagoryo. Dahil hindi lamang daw pala yun bulag, kundi mahina rin ang pakiramdam pagdating sa tahimik na gerang kanilang sinimulan. Isang pagbabanta ang huli niyang narinig, na hindi raw titigil ang mga yon hanggat hindi na ipaghihigante ang kanilang leader na pinatay ng antingero at ang kasamahan nila na pinatay din matapos magmahal ng isang babae na ang pangalan ay Barbara. Ang mga taong ito na nakakubkob sa itaas ng bundok ay walang iba kundi ang mga kalaban ni Goryo sa tahanan ng kanyang kapatid. Tama ang hinala niya tungkol sa mga taong yon. Hindi lamang siya namalikmata sa nakita niyang pagbabagong anyo ng kanilang leader. Totoong aswang ang mga yon at nagkukunwari lamang na mga bandido upang di maisipang totoong nabubuhay sa mundo ang mga katulad nilang nilalang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay biglang napasinghot ang isa sa mga taong yon. May naamoy akong kakaiba, mga kasama. At doon ay naging alerto sila. Biglang nagbago ang kanilang anyo at nagmukha silang isang dambuhalang aso na merong mapupulang mata. Hindi naman gabi ng mga oras na yon, subalit napakabilis ng naging pagpapalit anyo nila. Doon na pagtanto ni Kagoryo na ang mga kalaban niya ay tinatawag na gabunan. Sila ay mga uri ng aswang na mas higit na malakas kesa sa mga katulad nila. Yun ang sagot sa kung bakit at kung paano nakalusot ang mga ito sa mga proteksyon na inilalagay ng antingero sa baryo nila. Kayang-kaya ng mga ito na sirain ang kapangyarihan ng agimat na nagbibigay ng pananggalang. Kaya rin ng mga ito na manggaya ng totoong anyo ng tao. Lumabas mula sa kanyang pinagkukublian ng antingero at hinarap ang mga aswang na yon. Sigaw siya ng sigaw dahil sa matinding galit. Nakita niyang naglalaway at tila takam na takam sa kanya ang mga gabunan na nasa kanyang harapan. Kinuha niya ang kanyang punyal at sinugatan ang kanyang sariling palad. Tumulo ang dugo sa lupa. Agad sumugod ang mga ito at tila nagkagulo ng maamoy at makita ang kanyang dugo. Umaangil ang mga ito kay Goryo. Nagsimula na ang sagupaan sa pagitan ng antingero at mga aswang. Agad ipinamalas ng antingero ang kanyang kahusayan sa pakikipagdigma laban para sa mga mapamuksang nilalang. Gamit ang kanyang kaalaman sa anting-anting at sa pagtulong ng mga kakamping gabay, ay nagawa nitong higitan ang lakas at bilis ng mga kalaban. Inilabas din niya ang dala niyang buntot pagi na nakasinturon sa kanyang salawal. Iwinasiwas niya yon at tinamaan ang isang aswang. Napunit ang balat nito at agad na nabuwal. Kinuha niya ang pagkakataon na yon para siya naman ang lumapit at undayan ito ng maraming saksak. Umalulong ito ng sobrang lakas. Agad na sumugod ang isa pang aswang na mas higit na mas malaki kesa sa nauna nitong kalaban. Hindi na iwasan ni Kagoryo ang pag-atake nito at nakagat siya sa kanyang braso.
Ngunit hindi nawala ng kumpiyansa at lakas ang lalaki. Inundayan niya yon ng saksak at buong lakas na iwinasiwas. Tumilapon yun at tumama ang ulo nito sa isang katawan ng puno. Lumakas lalo ang mga alulong na kanyang naririnig. Nang mahina na ang dalawang asong ito, ay umusal na ng dasal o orasyon na pamuksa ang antingero. Sa huli niyang pagsalakay, itinarak nito ang punyal sa dibdib ng bawat isa. Winakwak niya yon at dinukot ang kanilang mga puso. Dahil sa nakitang kakaibang lakas ng antingero, ang ikatlong gabunan ay wala nang nagawa kundi ang tumakas. Iniwan na nito ang mga kasama niya sa gubat. Hindi na rin ito nahabol ni Kagoryo at pumasok siya sa kubol at kinuha doon ang isang sandata na gamit ng mga gabunang yon. Gamit ang mga yon ay pinutol nito ang ulo ng dalawang aso. Napatunayan niya sa labang yon na hindi pa rin talaga siya kumukupas pagdating sa pangangaso. Napangiti siya sa isiping sa wakas, maski papano ay naipaghiganti na niya ang kanyang mahal na kuya. Bumaba siya sa bundok bitbit ang pugot na ulo ng mga aswang na aso. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay naabutan siya roon ni Inong na naghihintay sa kanya. Tiyo, ano yung mga dala mo? Mas inuna mo pang mangaso kaysa pumunta sa libing o lamay ng kapatid mo? Anong klase kang kapatid? Agad na bungad ni Inong. Maririnig sa kanyang tenga ang pagkairita at pagpipigil sa kanyang iniidolo. Napansin nito ang mga sugat sa braso ng lalaki. At lumipat ang tingin niya sa mga ulong bitbit nun. Nangunot ang kanyang noo dahil tila kakaiba ang mga anyo nito. Matatalas at mahaba ang mga pangil kumpara sa karaniwang mga aso o lobo. Ngunit hindi na lamang niya yon pinansin. Tumayo siya at naglakad na papalayo. Maghapong hindi siya umuwi sa kanilang bahay. Nagpunta siya sa may ilog at inilunod doon ang kanyang katawan. Nagtatalo ang kanyang isip at puso kung alin ang mas tama. Sinasabi ng isip niya na ang tiyo niya ang may kagagawa ng lahat ng kaguluhan. Dahil lahat ng hinala ay may kaukulang ebidensya siyang nakikita. Iniisip niya na baka aswang ang kanyang tiyo Goryo. Ang mga nakita niyang ulo, sinasabi ng kanyang isip na marahil ay kinokoleksyon nito ang mga ulo ng kanyang mga nagiging biktimang hayop sa loob ng gubat. Pagkatapos lantakan ng katawan, ay iniuuwi nito ang ulo dahil itinuturing nito na isang simbolo ng tagumpay o tropeya niya. Ngunit sa kabila niyon, sinasabi naman ng kanyang puso na imposibleng mangyari ang bagay na yon dahil maski gaano pa katagalang naging away ng magkapatid, ay nararamdaman ni Inong na mabuting tao ang kanyang tiyo Goryo. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag nang magpasya itong umuwi sa kanilang tahanan. Habang naglalakad ay muli niyang napansing sinusundan na naman siya ng ibong bulag ang isang mata. Binilasan niya ang pagtakbo. Nang marating niya ang bahay nila, ay naabutan niyang bukas ang pinto at bintana. Makalat sa labas ng kanilang bahay. Unang hakbang pa lang niya, ay nakita niyang nagkalat na ang maraming dugo sa sahig. Nanlalambot siya nang makita niya yon. Nag-aalala siya para sa kalagayan ng kanyang kapatid at ina. Dinala siya ng mga paa sa kwarto ng ina, subalit wala siyang nakitang tao doon. Inay! Nasaan ba kayo? Sa kanyang pag-iikot sa loob ng bahay ay sa kusina niya nakita ang nakahandusay na bangkay ng kanyang pinakamamahal na ina.
Agad na nagunahan sa pagbagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Napasigaw siya ng malakas nang lapitan ang ina. At mahigpit niya itong niyakap, nagtatanong, nalilito kung bakit ganon ang nangyari. May mga nakita siyang galos sa braso ng ina, tanda na ipinagtanggol nito ang kanyang buhay. Bigla siyang natigilan ng maisip ang kapatid na babae. Iniwan niya ang ina at hinanap ito. Ngunit saan mang sulok ay hindi niya ito nakita. Hanggang sa narinig niyang humuni ang ibong sumunod sa kanya. Nagmumula yon sa likod ng kanilang bahay. Kinuha niya ang itak sa kusina at isinuot ang bertud na galing sa kanyang tiyo. Alam niyang kahit papaano ay madadagdagan nito ang kanyang lakas upang magawa nitong makipagsabayan kung sakali na nandoon yung nasabing aswang. Dahan-dahan siyang nagpunta sa likod. At mula sa kanyang kinatatayuan ay nakita niya ang ibon na nasa lupa. Ilang segundo lang ay nakita niya yung nagbago ng kaanyuan. Tiyo Goryo? Hindi makapaniwala ang binatilyo sa nakita. Hindi niya akalain na kaya silang sakta ng kanyang iniidolong tiyo. Hindi niya nakitaan ng kahit na konting bahid ng pagsisisi ang mukha nito. Naramdaman ni Inong na parang labis pa itong natuwa sa nangyari. Sumilay pa sa mukha nito ang isang nakakalokong ngiti. Walang sinayang na sandali ang binatilyo. Sa sobrang galit ay agad niyang sinugod ito. Ngunit mabilis itong nagbago ng anyo at lumipad papunta sa direksyon ng bahay ng antingero. Masyado yung mabilis, kaya't sinundan na lamang ito ni Inong. Pagdating niya roon, ay naabutan niya ito sa silid. Basang-basa ang katawan nito at tila may ipinapahid na langis. Ang mga anting-anting nito at ang panakip sa mata ay nasa kanyang tabi. Agad itong nilapitan ng binatilyo at traidor na sinaksak yun sa likod. Nabasa ng dugo ang mga kamay ni Inong. Kasabay ng pagpikit ng mga mata ng matikas na antingero ay tumulo ang luha nito. May narinig siyang tumili at biglang umiyak. Napatingin siya sa gawing pinto at nakita niya doon ang nag-iisa niyang kapatid. Paulit-ulit nitong tinatanong sa kanyang kuya kung bakit nito pinaslang ang tao na palaging nagmamalasakit at tumutulong sa kanila. Si Kagoryo, sinundan pala nito sa bahay nila si Inong, ngunit wala roon ang pamangkin. Naabutan nito ang pagsalakay ng isa pang aswang sa bahay ng mga ito. Hinala niya ay yun ang natitirang gabunan na nakatakas sa kanilang laban. Hindi na niya nailigtas ang hipag. Tangi niyang nailayo doon ay ang kanyang pamangkin na babae. Iniuwi niya sa kanilang bahay ang pamangkin dahil alam niyang magiging ligtas ito roon habang hinihintay nila ang pagdating naman ni Inong. Sa gitna ng pagdadalamhati at sa pagkakaalam sa totoong nangyari, ay narinig ulit ni Inong ang tunog ng ibong yon na papalayo. Nagkamali siya at pinagsisihan niya yon. Patuloy ang kanyang pag-iyak hanggang sa maalala niya ang minsang sinabi sa kanya ng kanyang tiyo. Huwag iiyakan ng mga bagay na maaaring palitan. Mas lalong lumakas ang kanyang paghihinagpis dahil alam niya na hindi na niya mapapalitan ang matikas na antingero. Hindi nito nakaya ang konsensya. Kinabukasan ay natagpuan na lamang siyang nakabitin sa puno kung saan madalas tumatambay ang kanyang tiyo. Nagpatiwakal ito. Samantala ang batang si Leonora ay kinuha at inampo ng isang malayong kamag-anak na nakatira sa ibang probinsya sa Nueva Ecija. Namuhay siya sa loob ng maraming taon
nabaon ang buong kwento ng totoong naganap sa kanyang mga kapamilya. Ang kwentong yon ay naisali na sa 3 henerasyon. Dahil gusto niyang kapulutan yon ng aral ng kanilang mga kapamilya na kailangan nilang pagkatiwalaan at mahalin ang isa't isa. Sa kasalukuyan, ang mga anting-anting na mula pa sa kanilang mga ninuno ay nasa pangangalaga pa rin ni Leonora at ginagamit niya ito sa kanyang panggagamot. Bagamat hindi siya katulad ng kanyang kuya Inong na tinuruan ng kanyang tiyo, ay nananalaytay naman sa kanyang dugo, ang dugo ng mga kapamilya niyang matitikas na antinghero. Alam niya rin sa kanyang sarili na ang tanging naging pagkamatay lang ng kanyang tiyo ay yung pagmamanipula ng gabunan sa pamangkin ni Ka Goryo. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe na naman yung twist ng kwento na to. Alam nyo, dun sa part, sa bandang dulo na, nung nakita niya na bulag yung ibon, tapos nagpalit ng anyo, naging tiyo niya. Hindi ko alam na, ang pumasok pala sa isip ko, na totoo talagang aswang si Kagoryo. Tapos, ginawa yun ni Kagoryo sa pamilya niya bilang paghihigante dun sa pas na ginawa sa kanya ng kuya niya. Pero hindi pala, yung gabunan pala yun na minanipula yung utak ng pamangkin nito ni Kagoryo. Tapos, pumunta pa ron sa bahay ni Kagoryo, parang dun siya dun siya nag-landing eh. Pero hindi pala. Yung gabunan pala yun. Tapos itong si Kagoryo na napaka-inosente, mahal na mahal yung pamilya ng pamangkin niya, nagawa pa siyang patayin. Diba? Grabe, sobrang tuso ng mga aswang. Pero dito sa kwento na to, sobrang ibang level yung ginawa ng gabunan para mamanipula yung utak netong pamangkin ni Kagoryo. Ang sakit lang nung kwento kasi mahal sila nung tao eh. Alam niyo yun, sinakripisyo na niya rin lahat eh. Binigay niya na nga lahat sa kuya niya eh. Tapos, kahit may sama siya ng loob, tinulungan pa rin niya yung pamilya. Pero ang naging resulta, papatayin pa siya ng pamangkin niya. Pero syempre, ang pinaka nakakainis sa lahat ng kwento na to, yung ginawang pagmamanipula nga nung gabunan. Kasi kung walang ganun, kung natapos kaagad ni Kagoryo yung buhay ng mga yon, di sana, tapos na yung kwento natin. Kaso hindi. Iba yung takbo eh. Sobrang, alam niyo yun, sobrang mapanglito o kailangan mo ng malikot na utak para ma-analyze mo ng hindi tinatapos yung kwento. Kaso, syempre, kailangan nating tapusin yung kwento para malaman natin kung ano talaga yung totoong nangyari. Pero yun lang, masasabi ko sa kwento, nakakaasar at the same time nakakabilib din yung pagiging tuso ng mga aswang. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Ang kwentong ito